Mayroong kwento ang Puerto Princesa na isa sa pinakamayaman sa kultura at kalikasan sa Palawan. Kaya naman marami ring alamat at hiwaga ang umiikot dito, lalo na sa mga sikat nitong tourist spot. Narito ang ilang kwentong alamat at hiwaga na sikat sa Puerto Princesa at sa mga karating lugar nito. Ang alamat ng Puerto Princesa o ang The Fallen Island. May ilang bersyon ng kwento kung paano nakuha ng lungsod ang pangalan nito at ang isa sa mga lokal na alamat ay konektado sa mga engkanto ng dagat. Ayon sa kwento, may isang isla malapit sa Puerto Princesa na tinirhan ng mga magaganda at mayayamang sirena o mermaids. Ang mga nilalang na ito ay pinoprotektahan. Ang malaking kayamanan na nakatago sa ilalim ng dagat. Ang prinsesa ng mga sirena ay umibig sa isang mangingisda na tapat at mabait. Sa kabila ng pagbabawal ng kanilang magkabilang mundo, umusbong ang tunay at malalim na pag-ibig sa pagitan nila. Hindi tinanggap ng mga tao ang relasyon nila dahil sa paniniwalang ang sirena ay masamang nilalang. Ang mga tao na inuudyukan ng kasakiman dahil sa balita ng kayamanan ng sirena ay pinilit ang mangingisda na iwanan ang prinsesa at gamitin ito upang makuha ang itinatago nitong ginto at perlas. Sa ilang bersyon, ang mangingisda ay natukso o kaya naman ay napilitan ng kanyang sariling lahi. Sa pagitan ng pag-ibig at katapatan sa pamilya, nagkamali ang mangingisda at ipinatraidor niya ang prinsesa. Nang matuklasan ng prinsesa ang pagtataksil ng kanyang minamahal, labis siyang nasaktan. Sa kanyang puot at galit, isinumpa ng prinsesa ang lugar. Hindi ito literal na lumubog, kundi ang sumpa ay nagdulot ng malaking trahedya sa mga tao at ang dating kaayusan ng lugar ay nahulog o nasira. Mula noon, ang lugar ay nakilala bilang Puerto Princesa, isang pag-alala sa prinsesang dumanas ng matinding kalungkutan at trahedya dahil sa pag-ibig na ipinagkanulo. Tandaan, ang opisyal na kasaysayan ay nagsasabing ipinangalan ito sa namayapang prinsesa ng Espanya na si Prinsesa Asuncion, kaya ito ang naging sikat sa mga tao. Bukod pa sa alamat na ito, ang Puerto Princesa Underground River, ang isa sa New Seven Wonders of Nature, ay may sariling mga kwento bukod pa sa pagiging tahanan ng mga paniki at kamanghamanghang rock formations. At napakalaki at napakalalim ng kuweba. Binaniniwalaan ng ilang katutubo na ito ay teritoryo ng mga malalakas na engkanto o diwata. Ang katahimikan at kadiliman sa loob ng ilalim ng lupa ay nagpapahiwatig ng presensya ng mga nilalang na ito. Ang mga matatandang Palawenyo ay nag-iingat sa pagpasok sa loob na naniniwalang ang pag-iingay o kawalang galang ay maaaring magdulot ng galit ng mga espiritong nagbabantay sa ilog. Ang pangalan ay naging babala sa mga tao tungkol sa panganib ng kasakiman at kawalang galang. Ang kwentong ito ay nagsisilbing aral na kahit ang pinakamahimalang pag-ibig ay maaring maging trahedya dahil sa kasakiman ng tao. Ang mga piramid sa Giza ay isa sa pinakamahiwaga at pinakalumang estruktura sa mundo. Kaya't hindi maiiwasan na bumalot sa kanila ang napakaraming alamat, haka-haka at kwento ng kababalaghan sa loob ng libu-libong taon. At ang mga kwento at alamat na ito ay nagmula sa iba't ibang kultura tulad ng Arabo at Kanluranin na nagtatangkang ipaliwanag kung paano at bakit naitayo ang mga piramide. Ayon sa isang popular na alamat ng Arabo, ang mga piramide ay itinayo ni Haring Surid na sinasabing may koneksyon sa faraon na si Khufu. Nakita umano ni Surid sa panaginip na darating ang isang malaking delubyo o the Great Flood. Bilang paghahanda, ipinatayo niya ang mga piramide upang magsilbing imbakan ng lahat ng kaalaman at agham ng kanyang panahon mula sa matematika, medisina hanggang sa mga hiyas at sandata na hindi kinakalawang para mapreserba ito sa pagdaan ng baha. Sa modernong panahon, lumabas ang mga haka-haka na nag-uugnay sa mga piramide sa mga elementong supernatural o sci-fi. Ito ang pinakamalaking hiwaga. Paano na ipatayo ang napakalaking estrukturang ito na may higit sa 2 milyon ng blok ng apog
limestone at granito. Ang ilan ay tumitimbang ng hanggang 80 tonelada. Gamit lamang ang mga simpleng kagamitan noong panahong iyon. Naniniwala ang ilang tao na imposibleng maiakyat at maikabit ang mga ito ng mga taong may normal na laki at lakas. Sa ilang sinaunang kwento, lalo na sa mga legend ng Arabo, tulad ng kwento ni Haring Surid, may mga banggit ng mga nilalang na may supernatural na kapangyarihan o mga higante na posibleng may kinalaman sa pagtatayo. Ang estruktura ay napakatumpak sa pagkakahanay nito sa mga cardinal direction, hilaga, silangan, kanluran, timog at sa ilang bituin. Para sa mga naniniwala sa teoryang ito, ang ganung katumpakan ay hindi kayang gawin ng mga taga-Ehipto gamit ang simpleng mga kasangkapan. Iminumungkahi ng teoryang ito na kilala rin bilang ancient astronaut theory na ang mga alien ay bumisita sa daigdig nung sinaunang panahon at nagbigay ng teknolohiya o kaya ay direkta nilang itinayo ang mga pyramid bilang mga landing platform, power station o mga palatandaan para sa iba pang alien. Bagamat may basehan sa astronomiya, ang teoryang ito, ang tatlong pyramid ay nakahanay sa tatlong bituin sa Orion's Belt. Ginagamit ito ng ilang taga-suporta ng alien theory bilang ebidensya na hindi ito nagkataon at sadyang dinisenyo ito ng mga nilalang na may kalaman sa malawak na kalawakan, bagamat wala pang isang teorya na lubusang nagpapaliwanag ng lahat. Ang pinakatinatanggap ay gumamit sila ng mga ramp, maaaring tuwid o spiral sa paligid ng pyramid, at lubricate tulad ng basa o madulas na buhangin upang mahatak at maiakyat ang mga mabibigat na bloke gamit ang lakas ng tao at mga sled. Sa madaling salita, habang ang mga teorya tungkol sa alien at higante ay nakakaaliw at nagbibigay ng misteryo, ang mga matibay na ebidensya at dokumentasyon ay nagtuturo na ang Great Pyramid ay isang dakilang gawa ng sinaunang human engineering at sining ng mga Ehipsyo. Mayroong kwento tungkol sa isang barko na natagpo ang walang buhay ang lahat na sakay na tripulante. Ang kwento ng SS Orang Medan ay isa sa pinakakakilakilabot at misteryosong alamat sa kasaysayan ng dagat. Bagamat walang tiyak na ebidensya na umiral ang barkong ito, ang kwento nito ay nagpapatuloy at nagdudulot ng kilabot sa loob ng mahigit 7 dekada. Narito ang buong kwento ng alamat. Ang kwento ay noong 1940s o 1948 sa Strait of Malacca, isang abalang daanan ng tubig sa pagitan ng Indonesia, Sumatra at Malaysia. May ilang barko na nakatanggap ng sunod-sunod na distress call o humihingi ng tulong sa kung sino man ang makakarinig mula sa isang Dutch freighter na nagpakilalang SS Orang Medan. At ang mga mensahe ay nakakapangilabot at sinabing, "All officers including the captain are dead, lying in chart room and on the bridge. Possibly whole crew dead. I die." Pagkatapos ng huling mensahe na iyon, biglang pumutol ang komunikasyon. Isang barko ng Amerikano ang sumaklolo sa lokasyon kung saan huling namataan ang Aurang Medan na barko. Nang makita nila ang barko, nakita nilang ito ay nakalutang lang sa dagat, walang anumang sinyalis ng buhay. Nang makasakay ang boarding party, nakita nila ang isang tanawing hindi nila malilimutan. Nakakalat ang mga bangkay sa buong deck, wala silang nakitang anumang pisikal na sugat o pinsala. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang ekspresyon sa mukha ng mga bangkay. Ang kanilang mga mukha ay nakanganga, dilat ang mga mata at nakatuon sa langit, na parabang namatay sila sa labis na takot o sindak. Nang subukan ng mga tripulante ng Amerikano na hilahin ang Orang Medan patungo sa pinakamalapit na daungan, mayroon silang naramdaman na sobrang lamig na kahit pa mainit ang panahon. Maya-maya, bigla na lang nagliyab ang apoy sa cargo hold ng Orang Medan. Sa loob ng maikling panahon, sumabog ang barko ng napakalakas na naging dahilan para ito'y lumubog sa dagat kasama ang lahat ng ebidensya at misteryo nito. Dahil sa walang opisyal na record at sa mabilis na paglubog nito, maraming teorya ang lumitaw. Ang pinakapopular na teorya ay sinasabing ang Orang Medan ay lihim na nagdadala ng mapanganib na mga kemikal na
Armas tulad ng nerve gas, potassium cyanide o nitroglycerin na itinago mula pa noong World War II. Sinasabing ang pagtagas nito sa tubig dagat, ang mga chemical na ito ay nagpalabas ng nakalalasong usok na siyang pumatay sa mga tripulante ng walang iniwang marka. At ang chemical na reaksyon din ang nagpasabog at nagpalubog sa barko. May lumabas na mga usap-usapan o salaysay na naniniwala na ang barko ay sinumpa o inatake ng mga supernatural na puwersa tulad ng mga multo, masasamang espiritu o diwata ng dagat na nagdulot ng matinding takot sa mga tripulante. Sa huli, ang SS Aurang Medan ay nananatiling isang ghost ship, isang nakakatakot na kwentong dagat na nagtatanong kung gaano karaming misteryo at hiwaga ang kayang itago ng karagatan. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.